Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Attention po para sa inyo, may payout releasing na sa May 13, 2026. Ito ay pension para po sa mga seniors. Alamin po ang katotohanan. Sa araw na ito, ang makukuha po ninyong mga impormasyon ay una, ang mga lugar na kung saan may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Pangalawa, ano ang oras po ng inyong pong payout? Pangatlo, saan gaganapin ang inyong payout? Pang-apat, ano ba ang kumpletong requirements na dapat pong i-ready? At panglima, mga dagdag kalaman patungkol po dito. Kaya naman, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang itong content na pinag-usapan ang mga payout o benepisyo ng ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na at i-bell notification mo na para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa. At hindi ko napapatagan ng oras na pag-usapan ang bagay na ito. Let's go! Ang una po sa tinistahan ay ang Dumanhog, Cebu. Dahil meron pong magaganap na payout sa mga barangay po na akin pong babasahin ngayon na kung saan dapat po ninyo itong malaman. Sa May 13, 2026, ito po ang mga barangay na magpipayout. Sa Barangay Pawa, alas 8 ng umaga sa Kang Aktul Gymnasium. Barangay Bolyogan, alas 8 ng umaga sa Kang Aktul Gymnasium. Barangay Kulabtingon, alas 8 ng umaga sa Kulabtingon Gymnasium. Barangay Kang Aktul sa alas 8 ng umaga sa Kang Aktul Gymnasium. Barangay Kanyoko, alauna ng hapon sa Bituon Gym. Barangay Tubod Bituon, alauna ng hapon sa Bituon Gym. Sa Barangay Bituon, sa alauna ng hapon sa Bituon Gym, magaganap po ang inyo pong payout. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Los Amigos dahil meron pong magaganap na payout sa May 13, 2026 sa alas 8 hanggang alauna ng hapon sa Barangay Los Amigos Gymnasium po magaganap ang inyo pong payout. At ito po, ipapakita ko po sa inyo ang mga listahan ng mga pangalan na kasali po sa kukuha na pensyon. Paki-pause lamang po ito ng video. Sa Mapula Gymnasium ay meron po magaganap na payout sa May 13, 2026. Ito po ay Social Pension Program from April to June 2026. At ito po ang sa Mapula Gymnasium magaganap ang mga tao po na kasali. Ito po, paki-pause lamang po ng video na ito.
Sa May 13, sa Ula Gymnasium ay meron po magaganap na payout sa social pension mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. Umaga pa rin. Ito po mga pangalan or listahan sa mga pangalan na kasali po na kukuha ng pensyon. Sa Barangay 31 ay meron po magaganap na payout sa May 13, 2026 alas 7 alas 9 ng umaga sa Barangay 31. Sa Barangay Hall po magaganap ang payout at ito po mga pangalan sa kasali po na kukuha ng pensyon. Sa Barangay Lingayaw ay meron po magaganap na payout sa May 13, 2026 alas 8 hanggang alas 4 ng hapon. Sa Lingayaw Covered Court po magaganap ang inyo pong payout. Sa munisipalidad ng Poblasyon ng Santa Maria, Bulacan ay meron po magaganap na payout sa May 13, 2026 alas 8 alas 9 ng umaga. Sa Barangay Bagbagin na may 20 pensioners, Barangay Santo Tomas na may 20 pensioners, Barangay San Gabriel na may 38 pensioners, Barangay Kamangyanan na may 34 pensioners, Barangay Poblasyon na 41 pensioners, Barangay Santa Cruz na may 26 pensioners, Barangay Mahabang Parang na may 28 pensioners, Barangay Bulak na may 45 pensioners, Barangay Guyong na may 28 pensioners, Barangay Balasing na may 31 pensioners, Barangay Katmon na may 38 pensioners, Barangay San Jose Patag na may 27 pensioners. Sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, ang Barangay Manggahan na may 23 pensioners, Barangay Santa Clara na may 38 pensioners, Barangay Mag-asawang Sapa na may 39 pensioners, Barangay Pumbo na may 51 pensioners, Barangay Parada, Barangay San Vicente na may 32 pensioners, Barangay Silangan na may 17 pensioners, Barangay Pulong Buhangin na may 64 pensioners, Barangay Lalakhan na may 17 pensioners, Barangay Buenavista na may 19 pensioners, Barangay Kaisyo na may 49 pensioners at Barangay Tumana na may 30 pensioners, a total of 410 pensioners po. Itong detalye sa magaganap po na payout sa social pension for indigent senior citizens sa araw po na aking sinasabi. At baka may nagtatanong sa akin, Sir, totoo po ba itong sinasabi ninyo? Baka po ma-scam kami. Ang lahat po ng aking ibinabalita sa inyo ay totoo pong mangyayari. At Sir, bakit wala po ang aming lugar dyan? So kung hindi nyo nakita ang inyong lugar sa aking vlog, ang pwede nyo pong gawin ay pumunta kayo
kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin po ang update, kailan po ba at lahat ng impormasyon na kinakailangan mo. Dahil hindi lahat ng mga lugar ay nagpo-post dito sa online na kung saan dito ako nagre-research. Ang nakikita ko lang po yung mga barangay mismo na nagpo-post dito at binavlog ko nang sa gayon po maging aware po kayo. So kung may mga barangay man kayo na hindi masyadong nagpo-post online, so pwede nyo pong puntahan dyan nang sa gayon ay maging updated po kayo. Okay? So magtatanong kayo, sir, ano ba ang mga requirements na dapat namin i-ready para po sa payout? So na ilista ko na, nasabi ko na kanina lahat ng mga detalye. Kung may katanungan ka pa, you can just ask the question. O ito na ang kumpletong detalye ng mga requirements na dapat mong i-ready para po sa inyo pong payout na makuha. CSWDO at OSCA na mayroong original na pirma na MSWDO, OSCA, Senior Citizens at Authorized Representative. Isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan na tatlong original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda at thumb mark ng senior citizen, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na presenta. Komplituhin ang mga hinihing lagda at thumb mark sa authorized letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ng ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ng MSWDO, Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na mayroong serial number, isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID Voters ID, updated voter certification, at updated police clearance ng authorized representative at lagyan na tatlong original na pirma o thumb mark katulad ng pinapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter at iwasang magkusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kinakailangan ng certificate mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyan inasikaso ang death certificate. Huwag kalimutang magdala ng iyong ballpen na itim, payong at saka tubig. At kung meron na doon na po kayo sa payout, kinakailangan niyo pong gawin ito. Kinakailangan kumain muna kayo before pupunta sa payout. Magdala ng sariling ballpen, inumin at gamot kung kinakailangan. Baka pagdating po doon ay medyo mas ready tayo para maiwasan natin ang mga darating pang mga sakuna. At ang gagawin niyo po is magpila po sumunod sa mga alituntunin ng payout. Nasanay nakuhanan niyo po ng aral, impormasyong tama ang vlog na ginawa ko ngayon. Ang purpose lamang po nito is to aware you about the happenings and the benefits na makukuha ninyo sa bigay po ng ating gobyerno. Kaya naman, kung nakita at napakinggan ninyo ang balitang ito na urgent po at kinakailangan yung puntahan, kinakailangan yung i-clear, kung ano man yung dapat yung i-ready, gawin nyo na po yan ngayon. No? Sa ngayon po ay makuha nyo po ang inyo pong benepisyo na galing po sa ating gobyerno. And congratulations po sa lahat po ng mga makakatanggap ng pension at makukuha ng kanilang payout. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog, paki-subscribe naman at paabutin natin ito ng 100,000. Konting-konting tiis na lang. Salamat po sa inyong tulong dahil makaabot na tayo ng 100,000. See you in my next vlog. Bye-bye!